Ayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po muli sa isa na namang episode ng Inklunasyon. Today is February 5, 2025 and ang ating pong topic po sa araw na ito ay talaga naman pong very informative and very interesting. Ayan po, mapapanood niyo po kami live po no sa FB ng Inklunasyon. So, paki-share and like na rin po para naman po marami pong makaalam ng ating pong topic po for today. Kasama po natin ano po sa ating pong episode na ito, of course, ang ating pong sign language interpreter, Teacher Aisel. Hi, Teacher Aisel. Say hi, please. Ayan, thank you so much. And then kasama din po natin dito ang ating pong technical teammates, of course, si JM. Yan, he's behind no, the scene. Pero ayan po ang aming pinaka terrible na kasama po pagdating po sa technical. Okay, ang ating pong topic ngayon, ano po, ang title po niya ay Secured ba ang health sa PhilHealth? Yan. Napapanahon ang ating topic ngayon sapagkat di ba po ayon sa balita mula sa News 5, nanumpa na daw po kahapon si Dr. Edwin Mercado, isang US-trained orthopedic surgeon na mayroong 35 na years na karanasan sa hospital management bilang bagong president at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. So nanumpa po siya sa harap ng ating presidente no, na Presidente Bongbong Marcos. Pero sa araw na ito, mag-focus muna tayo no, particularly sa topic na tumutugon sa pangangailangan ng mga taong may kapansanan. Yan. So ngayong hapon ipapakilala ko po ang ating pong panauhin. Ano po? Unang-una po siya po ay isang physical therapist, no? He's a PT by profession and a member of the product team for Special Z benefits under the Benefit Development and Research Department or BDRD, Health Finance Policy Sector of the Philippine Health Insurance Corporation Head Office. He has been with PhilHealth since September 2022 and going 23 years na po siya sa ngayon po. Siya po ang social insurance specialist ng PhilHealth. Of course, let us all welcome Sir Michael F. Dizon. Sir Michael, good afternoon po. Magandang hapon po, magandang hapon po sa mga taga-subaybay sa inyong FB page na Inklunasyon po. Ayan. Sir Michael, nasan po kayo ngayon? Actually, nasa opisina pa po ako. Nasa office po kayo? Sa head office po ng PhilHealth po, sa Pasig. Kumusta naman kayo, sir, and at the same time, ang ating pong PhilHealth na agency po? Ayun, ma'am. Yun nga po, gaya po ng sinabi nyo kanina, bago po ang aming President and CEO, kakaupo lang po kahapon at nanumpa na rin po si President Dr. Edwin Mercado po kahapon. Yung PhilHealth po is still going strong pa rin po, ma'am. At tuloy pa po kaming gumagawa ng mga bagong benepisyo para po sa ating mga miyembro po. Yan, thank you so much po, sir. At kami po ay inyo pong pinaunlakan po sa aming pong paanyaya para po makapag-discuss din pa kayo ng bagong updates po regarding PhilHealth. Sir, para po sa kaalaman ng lahat, bakit nga po ba dapat na maging member ng PhilHealth at anong klase ang pagbabayad sa mga category? Paano po sila magkakaiba sa benefits po? Para po sa katanungan yan, Ma'am Jen, dapat po ay member po ng PhilHealth para po magamit yung PhilHealth benefits o yung mga benepisyo ng PhilHealth. Pero sa pamamagitan ng sa paglagda ng Universal Healthcare Act o yung RA 11223, ang lahat po nasasaad po sa batas na yan na ang lahat po ng Pilipino ay automatikong miyembro na po ng PhilHealth. At kailangan lang po ay magpa-miyembro po sila, magpa-register lang po sila at kanila na pong magagamit ang mga benepisyo ng PhilHealth. Ang dalawang kategorya po na ating sa pagbabayad po ng ating membership ngayon ay yung mga tinatawag na direct contributors at indirect contributors. Diyan sa direct contributors po, nandyan po yung mga employees with formal employment, yung mga kasambahay, yung mga self-earning individuals natin, gaya ng mga professional practitioners, yung mga doktor, mga architect, engineer, yung mga ating overseas Filipino workers, yung mga Filipinos na naninirahan sa ibang bansa, at yung sa may mga dual citizenship po.
Kasama rin po sa mga direct contributors yung ating mga lifetime members at yung mga Pilipinos na may edad na 21 years old and above na may kapasidad na magbayad po ng premium. Sa mga indirect contributors naman po, ito po yung mga indigents na na-identify ng DSWD, yung mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung tinatawag na 4Ps, yung ating mga senior citizens, yung ating mga persons with disabilities, yung sangguniang kabataan officials natin, at yung mga previously identified at point of service o yung mga sponsored ng LGUs, at yung mga Pilipino na may 21 years old and above na walang kapasidad na magbayad ng premium. At yung pinakahuli is yung mga solo parents po. Yun po, yung dalawang kategorya ng ating mga membership. At sa lahat po ng kategorya, dalawang kategorya niyan, sa pagdating po ng benefits ay pantay-pantay lang po yung ating mga benepisyo na makukuha. Regardless po kung anong membership category po ninyo. Yun lamang po. Okay. Thank you, sir, for those information. Pero siguro po, gaya na banggit niyo, yung mga coverage po, iba-ibang sector po. Siguro po ngayong hapon, mag-focus po tayo sa sa mga PhilHealth benefits po para po sa ating pong mga person with disabilities. Sir, ano po ba yung particular na circular or framework po or benefits na tumutukoy po para sa mga taong may kapansanan? Ano po yung circular na sinusunod po natin para po dun sa mga benefits nila, mga PWDs po? Actually, ma'am, meron akong tatlong circular na i-discuss ngayon. Yun yung PhilHealth circular, yung bagong-bagong labas natin na benepisyo para sa ating mga persons with disabilities. Ito po yung yung benefit package for physical medicine, rehabilitation services, and assistive mobility devices. Ito yung PhilHealth Circular 2025-003. At yung dalawang circular po, yung sa ZMORPH, unexpanded ZMORPH, babanggitin ko naman po yung circular number mamaya. Sige sir, go ahead po sir. So, unang-una po itong benefit package for physical medicine rehabilitation services and assistive mobility device. So, na-publish lang po ito noong January 9, first week of January 2025. So, ito po isang benefit package o pakete para sa mga kwalipikadong pasyente o miyembro na may edad na 18 taong gulang at pataas na may kapansanan sa pisikal na kaanyuan at may limitasyon sa paggalaw at pagkilos dulot ng mga sumusunod na sakit gaya ng mga neurologic cases, musculoskeletal cases, chronic pain, cardiopulmonary, cancers, hearing, vision, metabolic at mga geriatric cases. At nangangailangan ng gamutang rehabilitasyon ng isang rehabilitation medicine specialist o yung tinatawag nating physiatrist, physical therapist o PT, occupational therapist o OT, speech and language pathologist o speech therapist, at yung pinakahuli is psychologist po. So ang paketeng ito ay dinisenyo para tutukan ang disability o kapansanan ng isang individual o yung tinatawag natin na disability focus at functional goal-based. Kung saan ang ating layunin ay mapabalik sa komunidad ang individual bilang isang produktibong mamamayan, ang pasyente na nangangailangan ng paketeng ito. So yan po, naka-flash po dyan sa inyong slide na itong paketeng ito ay instead na disease focus siya, ito ay nagpo-focus sa disability ng isang pasyente o miyembro. Sa 5 functional domain na tinatawag na mobility, self-care, behavior, cognition, at communication. So, yun lamang po man dyan. So, ito naman po dyan, yung mga naka-flash po dyan, is yan po yung mga batas kung saan po natin yung mga legal basis natin, paano natin na pinagbasihan po natin sa pagde-develop ng benefit package na ito. So nandiyan po yung RA 7875 as amended by RA 9241 at 1006, yung Republic Act 11223 or yung UHC law, yung ating Republic Act 7277
as amended by RA number 11228 or yung Magna Carta for Persons with Disabilities. At yung pinakahuli is yung RA 11215 Section 21 or yung ating NICA law. Yun lamang po, Ma'am Jen. Wow, thank you so much po, sir. Sir, yung pong yung package po na i-share po natin kanina, bali kasama na po ba dun yung parang pinaka-update po? Nandun na po yun, sir? Yung sa package na ma'am, na inano ko kanina, i-discuss ko rin sabihin ko rin sa inyo ma'am yung mga package rates kung ano po yung mga serbisyo na nakapaloob doon. Opo. So, ito sige po, yung unahin po siguro natin, sir, yung benefit package for physical medicine. And then Yes po. next po natin yung rehabilitation services. Opo. And assistive mobility, yun po, yung sa assistive po. Kasi yan po talaga yung pinaka-basic po na parang need po ng ating pong mga person with disabilities. Salamat po, sir. So, para po sa unang pagsusuri o initial assessment na tinatawag, ang ating initial assessment na gagawin ng isang rehabilitation medicine specialist o physiatrist ay nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Para naman po sa unang pagsusuri o initial assessment ng isang physical therapist o PT, ito ay nakakahalaga ng 1,300 pesos. Para naman po sa paunang pagsusuri o initial assessment ng occupational therapist o yung tinatawag na OT, ito ay nagkakahalaga ng 2,350 pesos. At ang unang pagsusuri naman, yung initial assessment ng isang speech language pathologist o yung tinatawag nating speech therapist, ito ay 2,300 pesos. At ang panghuli, yung unang pagsusuri o initial assessment ng isang speech language pathologist, nabanggit ko na po ito, 2,300 pesos. Yung panghuli ay yung sa initial assessment ng psychologist na nagkakahalaga naman po ng 2,800 pesos. Para naman po sa follow-up assessment o pagsusuri, ito po ay ginagawa lamang po ng isang rehabilitation medicine specialist o yung binanggit ko kanina na physiatrist. Ito ay nagkakahalaga ng 1,200 per assessment o pagsusuri at may maximum na 10 follow-up assessments o pagsusuri. Para naman po sa discharge assessment o pagsusuri, para sa discharge assessment o huling pagsusuri ng isang rehabilitation medicine specialist, ito ay nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Yan po, naka-flash po sa ating slides. Para sa discharge assessment ng physical therapist, ito ay 1,200 pesos. Para naman po sa occupational therapist, ito ay 2,000 pesos. Para sa discharge assessment ng speech and language pathologist or speech therapist, ito ay 2,000 pesos. At discharge assessment ng isang psychologist, ito ay 2,800 pesos. So sa bandang kanan dyan, nakikita niyo po yung sa kanang column is yung filing schedule kung kailan po fina-file yung claim. Pag na-avail niyo na po itong paketing ito, nandyan po yung filing schedule kung kailan dapat i-file yung mga claims po ninyo para sa serbisyong o paketing ito. Para naman po sa pumunta na po tayo sa rehabilitation o therapy sessions na po. Para sa physical therapy rehabilitation sessions, ito ay nagkakahalaga ng 16,800 pesos per set. Lumalabas po na 1,400 pesos po yung per session. At note po, ang isang set na tinatawag is equivalent po sa 12 sessions po. Pag sinabi pong one set, equivalent po yun sa 12 session po. At 1/4 po ang isang per session sa rehabilitation ng physical therapy. Para naman po sa functional goal na, pag ang functional goal po ay restoration, meron po tayong maximum of 4 sets in a year. Pag sa prevention naman po, meron po tayong maximum of 2 sets in a year. At yung sa maintenance po, maximum of 1 set in a year. At yung filing schedule po dito, nandyan po is within 60 days after the date of the last session per set po. Pumunta naman po tayo sa rehabilitation therapy sessions ng isang occupational therapist. Ito po ay nagkakahalaga ng 27,600 per set or equivalent to 2,300 per session.
Ganun pa rin po, ang isang set ay equivalent to 12 sessions. Pag restoration po yung ating functional goal, maximum of 4 sets in a year. Pag prevention naman po, maximum of 2 sets in a year. At pag maintenance po, maximum of 1 set in a year. Ganun pa rin po yung filing schedule ng claim within 60 days after the date po ng last session per set. So pumunta naman po tayo sa rehabilitation session ng isang speech and language pathologist or yung speech therapist po. So nagkakahalaga po ito ng 30,000 per set. So equivalent po yan ng 2,500 per session po. Tapos ganun pa rin po, one set is equivalent to 12 sessions. Yung restoration functional goal, ito ay maximum of 4 sets in a year. Yung prevention, 2 sets, maximum of 2 sets in a year. At yung ganun pa rin po, yung sa maintenance, maximum of 1 set in a year. Ganun po pa rin po yung ating filing schedule ng claim within 60 days after the date of the last session per set. Pumunta naman po tayo sa psychology. Sa psychology po, rehabilitation session ng isang psychologist, ito ay nagkakahalaga ng 2,800 per session. At ito ay kailangan 12 sessions per year, maximum of 3 sessions per month as needed po. Ganun pa rin po yung filing schedule within 60 days po after the date of the last session po. So pumunta naman po tayo sa assistive mobility devices kung saan ito po yung marami po tayong mga kababayan na may mga persons with disabilities na nangangailangan po ng mga assistive mobility devices na ito. Unang-una po dyan, nandyan po yung ating basic wheelchair. Ito po ay nagkakahalaga ng 7,500 pesos, maximum of 2 in a lifetime. Yung replacement niya is after 1 year from the date of availment. So nandyan din po yung filing schedule sa pagpa-file ng claim within 60 days after the date of issuance ng ating basic wheelchair. Para naman po sa ating active wheelchair, ito ay nagkakahalaga ng 15,500 pesos, maximum of 2 in a lifetime. Yung replacement po niyan is after 1 year from the date of availment. So ganin pa rin po yung ating filing schedule, within 60 days pa rin po after na issuance of the active wheelchair. So pumunta naman po tayo sa supportive wheelchair. Ito ay nagkakahalaga ng 25,000 pesos, maximum of 2 in a lifetime pa rin. Yung replacement naman po niya is after 2 years from the date of availment. Ganun pa rin po sa kanyang filing schedule. Within 60 days po after na date of issuance ng inyong supportive wheelchair. Para naman po sa motorized wheelchair, ito po ay nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Once in a lifetime lang po ang availment nito. So isang beses lang po sa isang buhay po. So in a lifetime po. Isang beses lang po ma-avail po ito. Yung replacement po ay after 1 year from the date of availment po. Excuse me po. At yung claims filing po nito, yung schedule, it is within 60 days pa rin po after na ma-issue yung motorized wheelchair. Para naman po sa battery replacement, ito ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Availment po nito ay after 1 year from the date of availment of your motorized wheelchair. At ganun pa rin po yung ating filing schedule. Within 60 days pa rin po after the date of issuance ng inyong battery replacement. Dito sa slides ko, may mga pictures po ako ng mga wheelchair kanina. Papakita na lang po sa inyo mamaya after ko po ma-discuss po itong mga benefit packages po natin. So sa walker naman po, ito ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Maximum of 2 in a lifetime. Yung replacement is after 1 year pa rin po from the date of availment. Ganin pa rin po yung filing schedule within 60 days po. Sa rollator po, ito ay nagkakahalaga, next slide po. Sa rollator po, ito ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos. Ganon pa rin po, maximum of 2 in a lifetime yung pag-avail. Yung replacement is after 1 year from the date of availment. And within 60 days pa rin po yung filing ng after the date of issuance ng mobility device. Para sa ating quad cane, ito ay 2,000 pesos, maximum of 2 in a lifetime. Replacement is after
1 year from the date of availment. So ganun pa rin po, within 60 days pa rin po after the issuance of the mobility device. Yung ating single tip cane, ito ay nagkakahalaga. Next slide po. Yung ating single tip cane, ito nakakahalaga ng 1,000 pesos. Maximum of 2 in a lifetime pa rin. Replacement is after 1 year from the date of availment. Ganun pa rin po yung filing schedule po natin. Within 60 days pa rin po. Sa crutch axillary, ito yung nilalagay po sa kilikili, yung axillary crutch. Yung ito po yung dalawa po na nilalagay sa axillary. Pwede pong isa, pwede pong dalawa. Ito po ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Maximum of 2 in a lifetime. Replacement po is after 1 year from the date of availment. Ganun pa rin po yung filing schedule within 60 days po after the issuance ng mobility device. Next slide po. Para sa crutch triceps, ito ay nagkakahalaga naman po ng 2,500 pesos. Maximum of 2 in a lifetime. Ito po yung nilalagay po sa likod ng ating braso. Yung isa po kanina is yung crutch axillary nilalagay sa kilikili. Ito po yung nilalagay sa likod ng braso po natin. And yung replacement po nito is after 1 year from the date of availment. Ganun pa rin po yung ating filing schedule within 60 days po after na-issue yung mobility device nyo. At yung pinakapanghuli is yung ating tinatawag na white cane. Ito po yung ginagamit nating mga persons with disabilities na po sa mata, may diferensya po sa mata, yung may kapansanan po sa paningin. Ito po ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos, maximum of 2 in a lifetime. Replacement po is after 1 year from the date of availment. Ganun pa rin po yung filing schedule natin ng pag-file ng claim ito. After 60 days po, after ma-issue po yung inyong mobility device. Pumunta naman po tayo para sa mga laboratory at mga diagnostics. Next slide po. Meron din po tayong sa packaging ito, benefit package ito, is mayroon tayong benepisyo para sa mga laboratorio at mga diagnostics na tinatawag. Para sa segmental x-ray, ito ay 320 per session, maximum of 4 per year. Filing schedule within 60 days pa rin po after makonduct yung serbisyo. Yung ating skeletal survey, ito ay nagkakahalaga ng 6,365 pesos. Ma-avail po ito once per year lang po, within 60 days pa rin po after ma-avail yung serbisyo. At yung ating EMG and CV, ito yung electromyogram, nerve conduction velocity na tinatawag. Para sa initial segments, ito ay 5,000 per session, maximum of 2 per year, at within 60 days pa rin po after mabigay yung serbisyo po. At para naman po, next slide po, para naman po sa MGV and CV, para sa mga succeeding segments, ito ay 3,000 per session at maximum of 6 po per year. Maximum of 6 sessions per year po yan. Ganun pa rin po yung filing schedule, 60 days po after mabigay po yung serbisyo. Para naman po sa ating musculoskeletal ultrasound or yung MSK ultrasound, ito ay 3,000 per session, maximum of 4 per year. Within 60 days pa rin po. Para sa MRI naman, na tinatawag natin, o yung ating magnetic resonance imaging, ito ay 24,000 per session, maximum of 2 per year. So within 60 days pa rin po yung ating filing schedule po. Para sa CT scan, next slide po. Para sa ating CT scan, ito ay 9,100 per site, maximum of 2 per sites per year. So within 60 days pa rin po after mabigay yung serbisyo po. So para naman po sa fees or yung barium swallow na tinatawag natin, ito ay 10,500. Once per year lang po na-avail ito. Within 60 days pa rin po. At para sa ating ECG naman po, yung electrocardiogram, ito ay 620 pesos. Once per year lang din po. Within 60 days po after mabigay yung serbisyo. Yeah. Thank you po, Sir Mike. Anyway po, kasi po live din po tayo and cross-posted sa iba't ibang Facebook pages. May mga questions po kasi dito na na-erase po, no? From, basahin ko lang po, sir. From Sir Joseph Joel Nuevas.
Sir, may PhilHealth na po ba para sa corrected eyeglasses sa PWD, visually impaired retinitis pigmentosa? Yan po. Meron po tayong pakete, benefit package for children with disabilities at nakapaloob po dito yung ating visual impairment. Kaya lamang po ito po ay hanggang ano lang po. Hanggang 17 years old at 354 days po. Wala pa po kaming benefit package for adult po. Para sa mga batang may kapansanan lamang. Okay. Sir, another question. Thank you for that answer po. Another question also from our viewers po, Ma'am Melissa Torres. Sabi po niya, may I ask po, ang mga employed po ba ng mga may kapansanan ay libre na rin o wala nang babayaran na contribution? I think this is about the law. Opo, para yun sa Universal Healthcare Act, yung law, ma'am, no, nabanggit ko kanina. Para po sa mga employed po natin, kailangan pa rin po kasi may kakayahan po silang magbayad ng premium. So dinididakan po sila ng employer nila. Kailangan po updated pa rin po yung kanilang premium contribution. Kung sa mga sa mga persons with disabilities po natin na may kakayahan naman pong magbayad ng premium. Pero kung wala naman po silang kakayahan, pwede na ma-avail naman po nila. Nandun naman po sa batas na pag persons with disabilities, kasama po sila sa indirect contributors po o yung hindi kailangan magbayad. Pero kung may kapasidad po sila na magbayad at mag-contribute sa gobyerno, magbayad ng premium, kailangan updated pa rin. Yes, sir. Noted, sir. Sir, kung halimbawa po magkakaiba po yung sakit ng isang pasyente, halimbawa may cancer po siya, tapos mag-claim din po siya kasi nakita ko kanina yung sa assistive devices. Pwede po ba yun? Pwede pa rin mag-claim ng different packages po at one time po? Opo, ma'am. Ang nabanggit po naman natin sa paketing ito, maganda po sa paketing ito, hindi siya disease-based, hindi siya tumitingin doon sa sakit. Tumitingin siya kung ano yung disability ng isang individual. So, Sir basta Mike, pasok. pwedeng pakimove lang po yung video nyo, sir. Medyo hindi namin gaano makita ang inyong kagwapuhan. Sorry po. Sige po. Basta po, pasok po dun sa selections criteria na tinatawag po namin. Kasi may mga selections criteria po ito, ma'am eh. Basta po pasok at kailangan po ma-assess po ng isang rehabilitation medicine specialist o yung physiatrist na tinatawag. At pasok po yung individual o yung membro na mag-avail ng mga assistive mobility devices na ito, sila po ay makaka-avail, makakagamit ng beneficial po ito ng PhilHealth. Basta po ma-assess po ng ating rehabilitation medicine specialist, yung physiatrist, at pasok po sila dun sa kwalifikasyon para ma-avail po itong beneficial ito. Ito po ay pwede po nilang ma-avail po, ma'am. Sir, thank you po. Sir, another question po, tawag nito, ano po ba yung anyway na-discuss nyo na kanina kung ilan po kung ilang sessions po per package. May tanong lang ako, sir, with regards dun sa, because I am also a woman with disability, gumagamit po ako ng crutches and a wheelchair. Yung dun sa motorized na wheelchair, paano pong ano yung mas detailed na proseso po ng avail nun? Kailangan po ba accredited yung service provider? Sa ngayon, ma'am, wala pa po kaming mga contracted kasi kailangan itong para ma-avail itong benepisyo na to. Pero tayo mga tinatawag na contracted hospitals o accredited hospitals. Sa ngayon kasi, ma'am, ginagawa pa lang po yung polisiya para sa pagkocontract ng ating ng benefit package na ito. At sa ngayon po, dinidevelop pa lang po ng ating accreditation department at ilalabas na po nila yung polisiya. Antabayanan po natin yung so, polisiya. So, kumbaga sir, antayin muna namin yung pinaka-detailed na nito sir, no? Opo. Consult muna namin. Yes ma'am, pero itong benepisyo na to, benefit package na ito, na-publish na po at magiging yung date of effectivity po nito ay sa February 14. February 15, yan. February 14, ma'am. 14. Ito po yung nataon sa PhilHealth anniversary po.
Wow! At anniversary po malaking good yan. news po ito sir sa amin kasi po sa kagaya na lang po sa amin na gumagamit ng mga assistive devices, yan Opo. kadalasan po ay taon bago po mapalitan. Ano po kasi po syempre po it's may investment din po diyan na nilalaan ano po at Yes po, karamihan ma'am. po sa ating mga person with disabilities ay napapabilang din po no sa tinatawag nga po nating laylayan ng lipunan at Yes, ma'am. malaking tulong po ito sa amin po talaga. Sir, may question dito. Sabi po, ibig po bang sabihin libre na po ang PhilHealth para sa unemployed persons with disabilities? Yes po, ma'am. Basta pasok po sila doon sa, yung kanina, yung nabanggit ko po, doon sa dalawang uri ng membership category po natin, yung direct at indirect. Pag persons with disabilities po, na unemployed, ito po ay hindi po nagbabayad ng premium at sila po ay automatic makakagamit po ng PhilHealth po. Yan. Sige Opo. po. Thank you, sir. Kailangan lamang po kasi sa mga persons with disabilities po natin, kailangan po maparehistro po sila dun sa Philippine Registry of Persons with Disabilities ng DOH po. Yun lamang po yata yung hinihingi po ng ating ma-register po sila dun sa registry na yun. Jen? Yes, sir. Go ahead, Sir Art. Yes, wait, tatanong lang kay Sir Mike, no? Baka lumayo na masyado. Well, good afternoon, Sir Mike. Art Letting po ito. Visually impaired, totally blind po tayo. So, ano ko lang po, unang tanong, saan po at paano po kukunin po o makiklaim itong benefits po ng tao may kapansanan? Ito po ba sa mga eligible o qualified LGU na ano po sila integrated na sa universal healthcare? Kasi marami pa po tayong LGU na hindi pa integrated sa universal healthcare. So medyo marami din hindi makaka-avail ng mga ganitong klaseng benefits. Pangalawa pong tanong, yung pong paano ma-access yun, paano yung hindi po talaga makapunta ron, kaya po pwede po ba ang kanilang mga magulang ang magpunta doon para hingin yung mga packages na yan. At kung kinakailangan, dalhin talaga sila para kunin po yung mga benefits nila. Aside from sa assistive devices po itong binabanggit ko po. Tapos po yung mga wheelchair na binanggit niyo po, are these assessed wheelchair o parang hospital wheelchair lang po o traveling wheelchair lang po? Tulad ng yung po bang supportive, yung po bang intermediate wheelchair? And then natin na po yung motorized wheelchair. Yung sa kain din po, ito po ina-assess din po, hindi po basta-basta siyang binibigay lang sa isang blind na meron po yung sukat, depende sa height at depende po talaga sa kanilang akmang sa paa. Ngayon, pangatlong tanong ko po ay paano ang what do you call this? No, latuloy sa isip ko. Yung pong mga mag-avail po dito, kasi I heard, nung last time po nagkaroon pong consultation, ang magulang na may kapansanan, pwede po i-covered ang hanggang 5 bata, anak niya, under the parents' insurance if ever may nagbabayad siya. And panghuli pong tanong, yung po bang mga tulad ng JO, ang mababa po ng sweldo, magbabayad pa rin po ba sila ng kanilang contribution or they are allowed na indirect lang rin sila dahil sobra po JO lang po talaga yung mga persons with disability po natin. Salamat po, Sir Mike. Ayan po. So maraming katanungan po yun, sir, no? Yung panghuling tanong po ninyo, sir, is nasasaad naman po sa batas po yun, sir. Pero lilinawin din po natin sa ating mga taga-membership po, no? Kung ano po yung polisiya pagdating po din sa pagbabayad po ng contribution niya. Kasi malinaw naman po na sinasabi ng batas na yung mga PWDs na wala pong kakayanan, na walang kakayanan magbayad ng premium contribution ay automatiko po na sila po ay makakagamit ng mga benepisyo ng PhilHealth. At yun sa mga naunang katanungan niyo, sir, no? Ano po yung naunang katanungan niyo? Yung sa paggamit ng assistive mobility, pag-avail ng mga assistive mobility devices. Saan at paano po? Opo, gaya po na nabanggit ko kay Ma'am Jen kanina, wala pa po tayong mga contracted facility. Ginagawa pa lang po yung polisiya sa pagkukontract o pag-accredit ng mga facility, healthcare facility na pwede po nating pag-availan nitong benefit package na ito. At ilalabas pa lamang po yung polisiya na yun ng aming accreditation department dito sa head office. At yung po yung benefit package na to, yung dinidiscuss ko ngayon,
ay magiging epektibo lamang po pagsapit lang po ng February 14 po, PhilHealth anniversary. So antabayanan po natin sir yung mga yung polisiya para po sa pagko-contract o pag-accredit ng mga health facilities na kung saan pwedeng ma-avail yung packaging po ito. Tapos ano po yung pangalawang katanungan niyo sir? Kung assessed, yung pong appropriate wheelchair or assessed wheelchair. Ay, sa iba't ibang klaseng wheelchair po, sir, meron po kaming dyan, mga pictures dyan, sir. Pero yung pag-avail po niyan kasi kailangan may pasok po yung pasyente o yung miyembro dun sa selections criteria na tinatawag. Yung pag sinabi kasi selections criteria, may mga kwalifikasyon na dapat ma-meet yung pasyente o individual para maka-avail po ng assistive mobility device na yun. So kailangan po i-assist po muna ng rehabilitation medicine specialist o yung physiatrist na tinatawag natin. Yung doktor po yun, sir. I-assess po kayo kung pasok po kayo dun sa criteria para ma-avail niyo po yung assistive mobility device na kinakailangan po nila. Opo, kasi ang pasensya na po, nagigagawian po na naging practice po ng karamihan ng MILGOs, basta lang po nagbibigay ng wheelchair at hindi po sukat. Minsan sobrang laki para doon sa Ito pong assistive mobility device na po ito, pag na-assess po kayo ng physiatrist o yung rehab med specialist, kayo po ay susukatan at i-customize po yung wheelchair nyo, yung talagang para po sa inyo. Para sa personal na gamit niyo po. Ayun. Opo, may salamat po. Mamaya na lang ulit po. Sige po, sir. Opo. You're welcome po. Ayan, thank you, Sir Art. Thank you, Sir Art, for your queries. Ayan po. So, at least, no, ang dami nating nalalaman na information about dito sa new packages po. So, parang, kumbaga, nagbibigay liwanag din sa atin. Ano? Malaking tulong po kasi talaga yung mga nabanggit po ninyo mga pakete ng PhilHealth po para din po sa independent living po namin ng mga persons with disabilities, particularly yung may mga mobility impairment po. Yes, Sir, may another question po dito. From Vince Balingan, what about hearing test po? Currently, below 18 years old lang ang qualified sa C packages. Dapat po siguro ay maisama din po yung cochlear, ang ating mga adults or senior citizens. Isama rin po sana ang cochlear implant at BAHA please. BAHA please. I don't know what is it mean, but yun po, may suggestion po sila. Tama po yung sinabi ni ma'am, na sa CWD natin, Children with Disabilities, pasok po yung ating pakete na yan for yung mga with hearing impairment. Subalit po dito sa ating bagong pakete, itong diniscuss ko, hindi po kaya yata kasama yung nabanggit ni ma'am for cochlear para sa mga may hearing impairment na adults. So siguro ma'am sa mga susunod na pag-improve, pag-enhance namin ng benefit, isasama po namin itong sinuggest ni ma'am na mga for hearing test or yung mga hearing aid devices. Pag in-enhance po namin itong packaging ito. Inonote po namin yan ma'am Jen. Yes, dagdag pahabol din sa kay Sir Mike. Go ahead po. Para sa visual din po, very important po at nakakaligtaan po nila ng mobile phone po ay meron pong application for visual impairment. Katulad po sa Amerika, ang insurance po sumasagot ng kanilang mga mobile phone. This is really an assistive device po talaga sa amin. Ang meron po application dito, Be My Eyes, kahit po wala kasama, pwede po namin makita dahil meron pong volunteer na sasabihin na i-describe kung saan kami pupunta, ano yung nakikita namin. Lalo po ma-include po yan para po sa ganun, makagaan po sa maraming mga bulag, makatulong po ng malaki. Kasi ang AI po, malaking bagay na po sa amin ngayon to. Nakakatulong po malaki. Sige po. Salamat po. Sige po. I-ano po namin yan. I-consider po namin yung suggestion niyo po, sir. Para sa mga susunod na benefits enhancement po ng packaging ito. Sir, I also have a question. For example po, I will be requesting, parang mag-a-avail ako ng package. For example lang po ito and yung motorized na wheelchair. So, i-assess ako kung ano yung sukat sa akin.
yung bang package includes also the parang assessment fee na mapupunta po dun sa mga doctors po? Dun sa binanggit ko ma'am kanina, kasama po yun sa package ma'am, yung pag-assess po ma'am. So how Yung many pag-assess- percent po yung parang mapupunta dun sa assistive devices and yung sa Dun sa assistive device, di ba may price po siya ma'am? Mm-mm. And then yung sa pag-avail kayo ng assistive device ma'am, yung assessment doon, kasama na po yun din ma'am sa, So yung sa package. 40,000 sir doon, parang Opo. kasama na yun. Kasama na yung pag-assess ng sa inyo ma'am, yung wheelchair. Kumbaga, assess inyo. ang cost dapat ng wheelchair, it would be like 35 ganun, or for example, basta lower than that, 40 ano. Nung kinos kasi yung package ma'am, kasama na doon yung yung pag-assess sa inyo kung mag-avail kayo ng wheelchair na yun. Kumbaga package na siya ma'am. Nandun na siya, package na siya. Kasama na yun. Kasama Ganun na dapat. yun. Ganun siya dapat magkasama yung nag-assess sa'yo and then the provider. Magkasama yung nag-assess sa'yo at nandun na rin yung mobility device. Okay, noted sir. Ayan, thank you po. Ayan, very exciting po. Shout out po sa ating pong mga viewers sa iba't ibang pages po kung saan po nakapost ang ating pong episode ngayon. Sige, go ahead po, Sir. Salamat ulit din. Oo, balik po tayo Sir Mike doon sa laboratory and diagnostics, no? At talaga mabibigat po yung mga MRI na yan, yung mga... So sinama po namin po Sir Art kasi alam po namin na marami rin pong mga kababayan na nabibigatan po sa mga laboratories na to saka mga diagnostics na po ito. Opo. Sa ibang LGU po kasi meron pong integrated na po sila at meron nga complete blood count, yung Magic 10, Magic 12, mammogram, ECG, echo, sinasagot po nila. No? Pero po meron po kasi ngayon sa private, may kaibigan po ako na may kapansana at nagsasuffer po siya ng meron yatang 2 bukol sa pelvic at 1 bukol sa ulo. At natanggalan na rin po siya ng breast, no? May 1 bukol na malakas sa breast. Ngayon po nasa ospital at sa sobrang pain, naka-morphine siya and then may dumaan siya sa maraming laboratory which is really very expensive. Yung po ba po pwede niyang makuha sa PhilHealth dahil PhilHealth member din naman po siya? Sa ngayon sir, kasi yung mga sa ating mga pakete ngayon, yung mga diagnostics, hindi pa siya nasasakop, hindi pa siya nakukover. Okay. Opo, hindi pa siya nakukover kasi kumbaga yung mga na-diagnose at kailangang ma-confine, kumbaga doon po ginagawa usually sa ospital kung saan po sila naka-confine. Di po ba? At kung wala naman pong kakayanan ng ospital, nire-refer po sa ibang facility para doon po gawin yung MRI kung wala pong MRI yung ospital. Pero yun sa ngayon po hindi pa kasi kino-cover ni PhilHealth yung mga diagnostic exam. Oo nga po. Kasi wala nga po sa public hospital. Nasa private sila ngayon which is talagang mabigat po ang gastusin. Opo. Yun po rin po. Kaya po nilabas po namin itong paketing ito kasi sa pamamagitan po ng paketing ito, makukover na po yung mga laboratory at mga diagnostics po ng mga diagnostic exams po na gaya na binanggit nyo, yung MRI, CT scan, which is alam po natin yung nagpapahirap sa ating mga kababayan. Opo, kaya po sila natatakot dahil bang sa out of pocket nila, ayaw na talaga sila magpa-check up or pag-undergo ng laboratory kasi nga mabigat po talaga. Yes po. Naunawaan ko po yun Sir Art. Mabigat po talaga sa bulsa yung mga nabanggit na diagnostic exams na diagnostic test. Lalo na po para sa ating mga kababayan na nasa laylayan po ng lipunan. Opo, yan po. Kasi we are still in the curative stage that we are supposed to be preventive stage tayo. Mas maganda yung universal healthcare kasi yan po na yung preventive stage eh. At hindi na mapupuno ang ospital. Nasa curative stage tayo dahil takot nga po ang tao magpa-check up. At lalo na wala sila talagang kakayanan magbayad. Correct. Opo, sir. But anyway, may comment din dito po. Ibasahin ko lang, Sir Art, Sir Michael, sana may patupad na po yung libreng PhilHealth contribution monthly, lalo na po sa mga persons with disabilities na wala pong trabaho. Yan. So, sana nga po. We're very hopeful on that. At sir, another question po po. Ano po ba yung mga dapat po na ihanda na documents sa pag-avail po ng mga benefits? Yeah. Pag-avail ng benefits po, ito pong benepisyo na ito. So meron po tayong kailangan i-submit. Ito lang po, flash ko lang po yung aking slide, titingnan yes, ko lang sir, po go ahead.
yung slide po. So, ang kailangan lang pong isubmit ng mga dokumento para po sa physical medicine at rehabilitation services. Unang-una po yung properly accomplished photocopy ng checklist of eligibility criteria for physical medicine rehabilitation services. Ito yung tinatawag naming Annex A. Pangalawa po is yung photocopy ng properly accomplished ME form or yung member empowerment form. Ito po yung Annex B. At ang pangatlo po is yung treatment plan. Ito po ay kailangan i-submit para dun sa unang pagpa-file po, unang initial claims filing. Para naman po sa pag-claim ng pag-avail nitong assisted mobility devices, meron po tayong dalawang dokumento na kailangan isumite. Unang-una po is yung properly accomplished pre-authorization checklist and request form for assistive mobility devices. Ito yung Annex C. At yung pangalawa is yung properly accomplished member empowerment form or yung ME form na tinatawag namin. Ito yung Annex B. So yung approval po ng pre-authorization checklist and request ay kailangang maaprubahan within 7 working days po. So yun lamang po yung mga kailangang dokumento na kailangang isumite para po ma-avail po itong benepisyong ito. Ayan, thank you so much po. Nakikita nyo rin po ngayon no, sa slides nyo po, ay sa ating pong video, yung slides po na shinare po ng ating pong guest. Yan, claims in filing the reimbursement. So, pwede nyo pong screenshot yan. Yan po. Yes, ito yung sir. mga rules natin on claims filing, ma'am. So, pwede na lang po ng daanan, basahin kung pwede pong... Yan, ipina-flash po natin. Ipa-flash po natin ito, sir, para po at least kasi recorded naman itong video na ito at magiging future references na din po nila. Go ahead, sir Mike po. So may additional po. So yun po, nandiyan pa rin po yung ito, yung mga pinapakita ni ma'am, ito po yung mga rules natin sa pag-file ng claims at reimbursement natin pag sakaling na-avail na po natin yung paketeng ito. So ayan po, nandiyan po yung satisfaction questionnaire, yung Annex H, tapos kung yung mga, kung halimbawa yung contracted health facility ay na-deny, pwede pong mag-file ng motion for appeal. At yun yung pinapakita rin po dyan, yung initial assessment, yung ginamit namin na provider payment mechanism, nandiyan po yung case-based payment, sa follow-up assessment, ganun din po. So next slide po ma'am. Pakita po natin yung... Pakita lang po natin yan. Ito na po ba yun, sir? Opo, yan na po yun ma'am. Sa pagbabayad naman po yan ng claims, yung mga rules po sa pagbabayad ng claims, kailangan po kumpleto po yung forms bago nila isumite ng contracted health facility na tinatawag. Tapos pag ano po, kulang po yung hindi po complete yung pag-fill up ng form, i-return to sender po iyon doon sa ospital na nag-submit po ng claim. Actually, yun po nga yung sunod kong tanong, sir. Ano po ba yung usual cases kung bakit po hindi po na-approve or nakaka-avail sa mga benefit packages sa pakete na ito, ang ating mga personal facility? Yung reasons for denial. So, yung parang most common po na nagiging reason bakit hindi po na-approve. Ako, hanapin ko lang po dito sa aking slide po, no? Meron po tayong 3 circumstances po na nadi-deny po ang ating claim. So unang-una po yung claim po na final nila ay madi-deny kung yung essential health services na tinatawag ay hindi na provide po ng contracted health facility. Kasi may listahan po tayo ng essential health services. Ito po yung nakalimutan ko lang po kung anong annex po yun. Pero nandun po yung list of essential health services. Kung hindi po na-provide po yung isa sa mga essential health services na nabanggit doon, ito po ay automatic denied po yung claim. Ang pangalawa po na rason kung bakit po nadi-deny is pag late filing po. Di po ba meron tayong ipinlash kanina na filing schedule within 60 days. Pag lumagpas po kayo sa 60 days, final nyo po yung claims pang 61 days na, automatic denied po yung claim. At yung pangatlo po na rason kung bakit nadi-deny is pag mayroon kayong mga pinasok na inconsistency ng data at yung mga information na nilagay niyo po dun sa claims application nyo,
hindi po tumutugma. Meron pong inconsistencies po dun sa mga pinrovide nyo na data at information po. So ito po, yung pinlash nyo po sa screen, ito po yung binanggit ko kanina, date of effectivity ng ating pakete sa February 14. Ito po ay natawag din po sa aming anibersaryo, ika-30 taong anibersaryo po ng PhilHealth. 30th anniversary po ng PhilHealth. Wow. Thank you so much, sir. So ito po, yung sa annexes, ito po yung ginabanggit ko na, yung checklist of essential health services, yun po ay ang Annex E. So kailangan po yung nakasulat po doon ay mabigay po lahat ng ating mga contracted health facility po. Sir, may mga IEC materials po ba kayo with regards to this, yung process Ma'am, po? sa ngayon, ma'am, gumagawa na po ang Yung parang mga videos po. Gumagawa na po yung aming Corporate Communications Department ng PhilHealth ng mga IEC materials at mga audiovisual presentations po para sa pakete ito. Pag meron na po, available na, pwede po namin kayong i-share po sa inyo yung audiovisual presentation. Yes, sir. At sasabihin ko po sa aming senior manager po ng aming departamento kung Okay. pwede po na. Jen. Yes, go ahead, Sir Ranil. Ay, Sir... Kaposes ka na ba si Ranil? Sir Mike, Sir Art, po. Present niyo po, makikita po ba sa website niyo po yan? Para po sa mga persons with disability, maintindihan po nila lubusan. Ito pong mga pinag-uusapan natin kasi po, isa pong naging problem po namin sa website ay hindi po siya accessible sa blind. May mga part po doon na talagang pag nag-access audit, medyo hirap na hirap po kami basahin. Lalo na pag scan o yung hindi siya talaga PDF format or Word format o scan format. Yun po ang nagiging problem namin sa accessibility niya. Ngayon, pangalawa po, yung pong babalikan ko lang po yung package, yung age, sabi nyo nga, 18. Yung po kasing isa sa may intellectual disability, global disability, developmental delay, they are, habang buhay na po sila, kahit tumanda na sila, ay sila may kapansanan. Ang tanong ko, isa po pong tanong ko, yung pong may asawang, may anak na ako po may kapansanan, sa anak ko, hanggang saan po ang coverage? Hanggang 5 anak po ba ang kayang i-cover na mag-enjoy ng mga benefits na to? O pwede pa sila mag-enjoy ng benefits to under my insurance? Oo, sir, kasi may mga families na ilan po yung anak nila ay may disability po. Yung ganun set. Ang polisiya po natin sa PhilHealth is pwede pong maging member po kahit ilan po yung maging beneficiaryo ninyo, wala naman pong na limit po kung ilan po yung bilang ng magiging benefits. Basta may yung mga taong may kapansanan po, persons with disabilities po. Pero ano po natin ito sa polisiya ng aming membership department kung ito po ay ganun po yung polisiya ng PhilHealth pagdating sa membership ng mga persons with disabilities po. Opo, nagdag ko na rin po. Galing po kasi ako PhilHealth kahapon para i-update po ang aking ID. From dati po wala pong kapansanan, ngayon may kapansanan. Para po sa lahat, mag-update ng ID dahil iba po ang kulay o ibang ID ng persons with disability para easy identification once na mapunta sa hospital or makita na yung ID ng PhilHealth, mismo persons with disability na yung ID ng mga holder ng ID na yon. And pangalawa, nung pinapa-update ko po yung status ko doon sa PRPWD, down daw po. Madalas pong down ang PRPWD para hindi makita yung status po namin kung na-upload ba yung mga pangalan o enrolled kami doon sa PRPWD o registered. Opo. Kasi yung sa PRPWD, sir, yun po yung pinagbabasi na lahat, nire-require po nila na lahat ng persons with disabilities ay ma-register po doon sa Philippine Registry of persons with disabilities po. Sir, Sir, acceptable ba na kasi may mga sitwasyon na ganun at kailangan na talaga ng person with disability na ng PhilHealth, no? Possible po at tanggap po ba or lahat po ba ng PhilHealth offices, kasi may mga ibang PhilHealth offices kino-consider po nila yung certifications from the LGUs na ang mga person with disability or the person with disability ay talagang nakarehistro po. It's just that down lang po yung website, yung system. Is that acceptable po, or lahat po ba meron po bang advisory ang PhilHealth na i-accept yun, sir?
Tama. Ano natin yan, ma'am, no? Sa parte po namin sa benefits development, i-raise po namin yan sa Opo, kasi membership po management. may mga naririnig po, nababalitaan po kami na mga PDAOs na ano po, may mga ibang offices po kayo na ina-accept, may mga ibang offices din naman po na hindi. So in case sir, may mga queries po or may mga sitwasyon po na may mga concerns po yung ating mga person with disabilities, paano po ba nila maipaparating ito sa PhilHealth po or sa kinauukulan po para ma-address po yung mga issues Yes na po. ganito, sir? Pag may mga gantong issue po, ma'am, ng mga concerns po, na queries po regarding sa membership, pwede po kayong mag-email po sa aming Corporate Action Center. Ito po yung kanilang email address, actioncenter@philhealth.gov.ph. Yan po yung aming Corporate Action Center. At yung Action Center na po yan ay kanilang ibabato or i-refer po yung inyong concern dun sa sector o sa departamento kung saan po kailangan sagutin yung inyong concern po. Kung halimbawa po sa membership category po or pagbabayad or membership contribution, i-refer po kayo doon. Thank you so much, sir. Meron po talagang naka-assign pala na Yes po. yung mga Ito concern. pong mga action center, sir, sila po yung kumukuha lahat ng mga queries or kung may mga complaints po kayo sa PhilHealth, sila po ang kumukuha niyan at i-refer po nila sa specific na departamento na makakasagot po sa inyong katanungan or inyong concern. Opo. Yung meron po ba din kayo parang help desk mechanism sa website o kaya feedback mechanism para kung sakali man wala namang email yung ibang persons with disability, doon sa website mismo magsusulat na lang sila ng sa help desk kung ano ba yung concern nila, pati yung feedback nila. Actually, Sir Art, yung tinatawag niyo pong help desk na yun na po yun, yun na po yung function ni Action Center po. Yun na po yung Thank you po. role ni Action Center. Sir, since nasa policy development pa po kayo, hindi pa po talaga totally na ilalabas yung ating pong guidelines dito. Sir, mayroon po suggestion na sana daw po ay kasama din po yung mga hindi lang wheelchair but yung mga stroller po for the children or person with cerebral palsy po. Sana po yung klase ng wheelchair na pasok po dun sa requirements po na pwede. Yun po, parang stroller po siya or parang crib type po kasi may mga ganong type of assistive devices po na talagang suited po or yun po talaga yung kailangan ng ating Ma'am Jen, excuse me po kasi meron po tayong benefit package for children with disability. Alam ko mo kasama po ito sa sakop ng benefit package dun sa with mobility impairment at saka sa developmental disability. Yes, sir. Po yan. Thank you so much po. Thank you po. Mga ka-include, abangan nyo po dito kapag po naging available na po yung detailed po na process po at mga specific information na kailangan nyo po, amin pong ipopost din po dito po sa aming FB page. Ayan, bilis ng oras, sir. Time check po tayo, 3:58. Isang oras na po kaagad ang nakalipas. So maraming salamat po, Sir Michael, sa inyo pong pagpapaunlak sa aming pong paanyaya para maging panauhin po kayo at inyo pong nasagot ang karamihan po, halos lahat naman po ng katanungan po namin. Sana po mga ka-inklinasyon, kayo po ay maraming natutunan sa episode na ito. At kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede nyo pong balikan ang video na ito since recorded naman po ito at nakapost sa FB ng Inklinasyon. Andun po ang contact information ni Sir Michael F. Dizon at ang kanyang division at pwede po kayong mag-email at mag-reach out po sa kanila. Sir Mike, ang huling tanong ko po sa inyo. Ano po ang opinion po ninyo? Secured ba ang PhilHealth? Ito po ang inyong last message po sa ating pong mga panahon or manonood. Yes po, ang aking opinion po ay secured po ang ating kalusugan sa PhilHealth. Kami po ay patuloy na gumagawa ng mga iba't ibang benepisyo para sa ating membro, para po sa buong sambayan ng Pilipino, para po sa pangangailangan medikal ng ating mga kababayan at nang sa gayon po ay pag sila po ay nagkasakit ay hindi po sila mamumulubi o kukunin sa kanilang sariling bulsa yung kanilang ipambabayad sa serbisyong medikal na kanilang kakailanganin po. At ang masasabi ko po ay sa ating mga kababayan,
alamin po natin lahat ang PhilHealth benefits at atin pong gamitin. Maraming salamat po, Ma'am Jen. Ayan, palakpakan po natin. Virtual clap po sa ating pong panauhin na si Sir Michael F. Dizon. And of course, kami po sa Inclination ay nagpapasalamat po. Buong puso nagpapasalamat of course sa PhilHealth, sa pamumuno po ng ating pong bagong president. Ano po ang ating pong Chief Executive Officer, Dr. Edwin Mercado. Sir, thank you so much po. At sa lahat po ng staff at mga empleyado po ng PhilHealth, saludo po kami sa inyo at maraming salamat po sa inyo pong patuloy po na pagtulong po sa amin po ng mga persons with disabilities at sa lahat po ng mamamayang Pilipino. Okay, with that note po, tayo na po ay magkakaroon ng public service announcement. JM? Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com. Incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norphil Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Ayan, maraming salamat po. Muli, kayo po ay nakapanood ng isa na namang makabuluhan na episode sa hapong ito at nawa po ay kayo po ay maraming napulot na aral at information na magagamit po natin sa ating pong pamumuhay bilang isang taong may kapansanan. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Hindi kayo bumitaw and even sa ating mga partners po na nag-share at nag-like sa episode na ito. Muli po, abangan niyo po kami next week sa aming pong isa na namang makabuluhang episode dahil Feb-Ibig po ngayon. Ang aming pong episode next week ay about the Valentine's Day celebration. Couple with disabilities po yung ating pong mga guests next week. Kaya naman po, abangan niyo po ito. With that note po, thank you so much. In behalf of the Inclination Core Group, maraming salamat po sa inyong lahat sapagkat dito po sa Inclination, dapat ang inklusyon ay nauna.